Hello po mga kaibigan, mga kabayan. Welcome po muli sa aking munting vlog, ang Renante Vlog 2.0. Isang magandang umaga, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Magbibigay lang po ako mga kaibigan, mga kabayan ng komento dito sa in-announce ng Duli na dagdag sahod sa minimum wage earner. Na kung saan magandang balita po ito mga kabayan para sa ating lahat na mga kamanggagawa. Shout out po dyan sa aking mga kapwa manggagawa na sumasahod ng minimum wage earner. So, narito po ang ulat ng GMA News, ang mainstream media, ang 24 oras. Madam Sir, magpapaalam po ako sa inyo na kung pwede pahiram po saglit ng inyong video po sa patungkol po sa dagdag sahod. So, narito po mga kaibigan, mga kabayan, yung balita po sa dagdag sahod. Nakataas ng 85 pesos ang kalawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pinakamataas na wage hike na yan para sa mga nasa pribadong sektor, pero hahatiin sa dalawang bagsak. Kung kailan mabubuo ang wage hike, alam sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa Malabon Central Market, sa harap ng mga tinipong manggagawa, inanunsyo ni Labor Secretary Francis Tolentino ang magandang balita ng dagdag sahod. Itataas ang minimum wage sa Metro Manila ng 85 pesos kada araw. Ang itinakap po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang kaysaya, 85 pesos increase. Pinakamataas po yung 85 pesos bawat araw para sa mga kagawa sa pribadong sektor. Ang aumento sa sahod ibibigay ng dalawang bagsak. Ang pagtaas po ay ibibigay sa dalawang gulong. 60 pesos effective July 19, 2026 at 25 pesos sa Enero 2027. Kapag ganap na may patupad ang lahat ng gulong, ang daily minimum wage sa Metro Manila ay aakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments na may empleyado 15 o mas mababa ang So, yun po mga kaibigan, mga kababayan, magandang balita po para sa ating lahat na mga kakapwa ko manggagawa, minimum wage earner na sumasahod. Kung saan mga kaibigan, mga kababayan, natin pong narinig sa balita na ito po ay gagawin sa dalawang bagsakan na kung saan ang una po ay ngayong July 19, 2026 ang 60 pesos at ang 25 pesos na natitira ay sa January 20, 2027. Ito po mga kaibigan, mga kababayan ay a total of 85 pesos additional increase sa minimum wage earner na kung saan mga kaibigan, mga kababayan, sabi nga sa ulat, pinakauna sa kasaysayan na pinakamalaking idinagdag na sahod sa minimum wage earner approved by Duli at saka ng wage board. Mga kababayan, mga kaibigan, kung ating matatandaan, last year nagdagdag din po ang Duli ng 50 pesos na ako'y naniniwala na ito'y may approval ng kung sino mang presidente na nakaupo. Na kung matatandaan natin mga kaibigan, mga kababayan, ang tanging nakapagdagdag lang ng sahod na 50 pesos ay tanging si Pangulong Bongbong Marcos at saka nung nakaraan si Irap Estrada 50 pesos. Yun lang po yung natandaan ko at ang mga iba ng sumunod na presidente ay ang dagdag lang 30, 20, 25, 15, 10. So minsan kula pa. So dito natin maikukumpara mga kaibigan, mga kababayan, kung sino talaga yung presidente na malapit yung puso para sa mga mahihirap. Siyempre, yung nagdagdag ng mas mataas, di ba? Yung nag-approve ng mas mataas na sahod. Kaya nga, shout out dyan sa mga DDS dyan, anti-Marcos dyan. Mga DDS na sobrang nabubulagan na palaging sinasabi na walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo. So ngayon, makikinabang na kayo kahit anong pambabalahura nyo, pangalipusta nyo sa ating mahal na Pangulo, minumura nyo, sinasabihan nyo bangag adik, weak leader, magnanakaw, kurap, pero nakikinabang kayo sa kanyang performance, sa kanyang mga ginagawa na lagi nyo sinasabi na walang ginagawa. Pandibang ko ito sa mga lahat ng mga fake news na nagsasabi na walang ginagawa ang gobyerno, ang ating mahal na Pangulo, na kung saan ay sa kabila ng lahat ng paulit-ulit na pambabalahura sa kanya na kung makapanira, akala mo ginawaan sila ng napakasama ng mahal na Pangulo, personal silang ginawa ng masama, pero kung tutuusin sila nakikinabang sa effort o performance ng ating mahal na Pangulo. Isa na nga dyan, yung namigay siya ng bigas sa amin 2 beses na. Pero mariringgan mo pa rin sa mga nakatanggap ng bigas
sa mga kasamahan ko na nakatanggap na nga sila ng bigas, palagi pa rin sinasabi, bangag adik, walang ginagawa, kurap magnanakaw. Pero nakikinabang sa effort o sa gawa ng ating mahal na Pangulo. Gaya ngayon na dagdag sahod. At saka sasabihin nyo na walang ginagawa. O, dun sa Mindanao, nung nagkaroon ng lindol dun sa Jinsan, kung saan balwarte ng mga Duterte ang Mindanao, pero hindi tinitingnan yun ng ating mahal na Pangulo. Bagkos agad-agad umaksyon siya. Pumunta kagad siya doon at namigay ng tulong. Hindi niya inalintana na balwarte yun ng mga anti-Marcos na laging nangaalipusta sa kanya. Lagi siyang sinisiraan, laging sinasabihan na bangag adik, ngiwi, o kung ano-ano pa, mga pambabalahura, pagbabanta, yan, gusto siyang patayin, di ba? Kaya yun, pero di niya tinitingnan yun, di siya nagtatanim ng galit kasi nga ang ugali talaga ng ating mahal na Pangulo ay masyadong mapagpakumbaba. Maunawain na sa kabila ng lahat ng paninira sa kanya ay tuloy-tuloy lang siya sa kanyang pagganap sa kanyang tungkulin bilang isang Pangulo. At yun nga, sa Cebu meron din siyang binuksan na expressway. Doon sa Bohol naman meron siyang binuksan na isang irrigation na kung saan 350,000 hectares ang makikinabang ng mga magsasaka para sa bagong bukas na irrigation. At doon naman sa Sultan Kudarat, sa Mindanao pa rin, na kung saan ay may isang dam na binuksan kamakailan lang. Kaya yun talagang ang ating Pangulo tuloy-tuloy. At kahapon, Lunes, nadalusalan sa seremonya doon sa pagkapasinaya doon sa isang barko na galing ng South Korea na kung saan ito ay ang magiging papel nito ay lilinisin yung mga basura dyan sa Manila Bay. Pero hindi siya nakadalo, kinancel niya dahil sa biglaan o surprise rally ng mga INC kahapon dyan sa EDSA. Kaya yun, kinansila na lang muna niya at nagmonitor na lang siya sa pangyayari. Kaya yun mga kaibigan, mga kababayan, ang ating Pangulo ay talagang napakabuti ng kanyang puso dahil hindi siya nagtatanim ng galit sa kabila ng lahat na puro paninira ang karamihan mga tingin sa kanya ng tao. Minumura siya, binabalahura siya, pero tuloy-tuloy lang siya sa tahimik na pagkatrabaho. Hindi siya nagtatanim ng galit. So, ako naniniwala ako na yung ganyang attitude ng isang leader ay talagang ginagabayan ng Panginoon yan. Kaya kahit anong atake sa kanya ng mga kaaway na gustong agawin yung kanyang posisyon, yung kanyang kapangyarihan bilang isang presidente, yung kanyang posisyon ay hindi maaagaw dahil nandoon palagi yung paggabay sa kanya ng Panginoon. Kaya yun, manigas na lang yung mga Duterte camp dyan, kahit anong rally gawin nyo, kahit yung rally pa ng INC na yan, naniniwala ko na hindi sila magtatagumpay dahil ako naniniwala na guided ng ating mahal na Panginoon ang ating mahal na Pangulong PBBM. Kaya shout out dyan sa mga DDS na nagsasabi, mga kasamahan ko na lagi nagsasabi na walang ginagawa pero nakikinabang naman sa effort ng ating mahal na Pangulo. So kumakain sa bigas na tulong ng ating mahal na Pangulo. Nagtataka nga ako sa mga ganitong mindset ng mga tao, sa ganitong ugali. Nagagawa nilang tumanggap ng tulong, kumain ng tulong mula sa ating mahal na Pangulo, pero kung makapanira, wagas. Kung murahin nila ang ating mahal na Pangulo, wagas. Kung pagbitang kanila ang ating mahal na Pangulo ng akusasyon na kung ano-ano, wagas. Pero nakikinabang sa effort at tulong ng ating mahal na Pangulo. Shout out dyan. Shout out sa inyo. Napakaganda ng attitude. Yun lang po mga kaibigan, mga kababayan. Bye-bye po sa inyong lahat. At kung nagustuhan niyo po ang aking munting vlog, pakipindot lang po ang like button, ang like at ang bell button para sa susunod na mga video na aking i-upload. At pakisupport na rin po, pakisubscribe na rin po. Good luck po at God bless sa inyong lahat. Bye-bye po.